Magandang gabi mga kapatid. Magandang umaga, hapon o anumang oras sa mga kapatiran nating nakikinig sa ibang bansa. Pagpalain tayo ng Panginoon na muli tayo ngayong makapag-aaral sa Kanyang banal na salita sa tulong niya. At ang ating pag-aaralan ngayon ay tidalangin natin upang ating maunawaan ang Kanyang mga salita ay ang huling aklat ng Bible na tinatawag na Apokalipsis o Revelation. Noong una ay tinalakay ko na ang ilang bagay sa Revelations, kaya lamang mga kapatid, hindi ko tinapos kagaya ng aking balak ngayon na pag-aralan natin ang aklat ng Apokalipsis mula sa chapter 1 hanggang sa katapusan. At kaya ngayon bilang pambungad ng aking pag-aaral o introduction sa The Book of the Revelations, ay magbabasa akong ilang talata sa Apokalipsis. Sabi dito sa kabanatang 1 at talatang 1, ang Apokalipsis ni Jesucristo at ang Bible ninyo ay buksan ninyo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali at Kanyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng Kanyang anghel sa Kanyang alipin na si Juan, na sumaksi sa salita ng Diyos at sa patotoo Jesucristo sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Sabi dito, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Talatang 4, si Juan sa 7 iglesia ng Asya, biyaya ang sumainyo nawa sa kapayapaang mula doon sa Kanya at ngayon at nang nakaraan at darating at mula sa 7 espiritu na nasa harapan ng Kanyang luklukan at mula kay Jesucristo na siyang saksing tapat na panganay sa mga patay at pangulo sa mga hari sa lupa, doon sa umibig sa atin at sa pagkalag sa atin at sa ating kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, at ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa Kanyang Diyos at Ama. Sumakanya nawa ang kalwalatian at ang paghahari magpakailanman, siya nawa. So yun ang ilang talata na ating munang babasahin. Tingnan natin kung hanggang saan tayo makakarating ngayong gabi. So ito'y parang introduction lamang sa ating pag-aaral sa aklat ng Apokalipsis or the Book of the Revelations, mga kapatid. Alalahanin natin ang kahulugan ng Revelation o Apokalipsis ay parang isang bagay na nakatakip na binuksan. Isang bagay na nakatakip at binuksan upang ating malaman kung ano yung bagay na nakatakip. At ang gustong sabihin yan ay binuksan sa pamamagitan ng aklat na ito ng Banal na Espiritu yung mga bagay na hinaharap, yung mga bagay na darating sa mundong ito hanggang sa katapusan ng sanglibutan ito, hanggang sa walang hanggang panahon, ay nandito sa aklat ng Apokalipsis. Kaya sabi nga ng verse 3, mapalad, wika niya, ang bumabasa at ang nakakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Sinasabi niya, mapalad ang bumabasa upang inyong maunawaan yung mga darating na panahon sapagkat malapit na. Now, ang salitang malapit na yon
ay hindi natin kayang sukatan. Subalit darating at darating kagaya ng pagdating ng ating Panginoon upang tayo kunin at dalhin sa langit ay siguradong darating. Kaya lang kung ano yung oras at araw ay hindi natin nalalaman. Kaya hindi natin kayang sukatan ang panahong na sinasabi niyang malapit. Sapagkat sa sulat ni Apostol Pedro ay ating mababasa na ang panahon na sinasabi niyang malapit, sabi nga ni Apostol Pedro, kung minsan ay ang isang araw, sabi niya, maaring isang taon at isang taon ay maaring isang araw. Sabi niya sa Apokalipsis, sabi niya sa ikalawang sulat ni Apostol Pedro, kabanatang 3 ng sulat niya at talatang 8. Sabi niya, datapwat huwag ninyong kalimutan mga minamahal ang isang bagay na ito na isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. So, hindi natin kayang sukatan yung timetable na sinasabi ng Panginoon sapagkat nasa kapangyarihan niya yan, subalit ang maliwanag na ating inaasahan ay mangyayari ang sinasabi niya at darating ang araw na kanyang ipinangako sa atin na ating makikita sa mga huling araw. So, yun ang sabi niya. At ang Apokalipsis na ito ay ipinahayag ng Diyos sa ating Panginoong Hesus at ipinahayag ng Panginoon sa kanyang mga alipin. Ipinahayag niya sa anghel at anghel ay pinahayag niya kay Juan upang malaman ang mga bagay na ito ng kanyang mga alipin. At sino ang mga alipin niya? Tayo. Ipinahayag kay Juan at tayo ngayon ay pinahayag sa atin ni Juan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, sa pamamagitan ng sulat niya na tinatawag na Apokalipsis na huling bahagi ng Biblia. Kaya mahalaga ang pagbabasa natin sa aklat na ito, mga kapatid. Kapag binasa natin ito, ay manalangin tayo sa Panginoon na naway kanyang liwanagan ang ating pag-iisip upang ating makita at maunawaan ang mga bagay na kanyang ipinahayag sa pamamagitan ng aklat na ito. Kaya tinawag niyang revelation. Nang gusto sabihin i-reveal the truth of yung mga bagay na hindi natin nalalaman ay ni-reveal niya sa aklat ng Apokalipsis tungkol sa darating na panahon hanggang sa uling araw, hanggang sa walang hanggang panahon, mga kapatid. So, sabi dito, mapalad ang bumabasa sa aklat na ito. Kaya, sabi niya, hindi lang nakikinig, hindi lang bumabasa. Tingnan niyo, mapalad ang bumabasa, mapalad ang nakikinig, at ang tumutupad ng mga bagay na ito. So, whatever we read sa salita ng Diyos, we read it, we meditate upon that word, and we are obeying it dahil yun ang mahalaga sa ating buhay upang tayo ay lumakas sa ating pananampalataya at upang tayo makaalam sa mga bagay na darating na hindi natin maaring malaman kundi lamang sa pamamagitan ng salita ng Diyos na maraming mga propeta, mga bulang propeta na nagsasalita tungkol sa huling araw. Subalit kung hindi naaayon sa salita ng Diyos, ay hindi natin dapat paniwalaan yan. Yan ay tinatawag na mga maling propeta or the prophets of doom. Subalit ang Biblia ang siyang maliwanag na magpapakilala sa atin sa katotohanan at sa mga bagay na sinasabi ng Panginoon, kagaya ng mga uling araw, yung mga araw na mahirap na darating dito sa mundong ito hanggang sa ikalawang pagdating niya upang ang kanyang kaharian ay umpisan niya at hanggang sa walang hanggang panahon sa bagong langit at bagong lupa kung saan maninirahan ang mga mananampalataya.
kasama ang Panginoon sa walang hanggang panahon. Now, kung nakabukas ang iyong Bible, tignan ninyo sa verse 4. Ito'y sinulat ni Juan. Alalahanin ninyo, ulitin ko, ito ay ipinahayag ng Diyos sa ating Panginoon at ang Panginoon ay pinahayag niya sa anghel at ang anghel ay pinahayag niya kay Juan at si Juan ay pinahayag niya sa atin na represented sa 7 churches of Asia o 7 iglesia ng Asia. Kaya sabi niya sa verse 4 sa Bible ninyo, si Juan sa 7 iglesia na nasa Asia. No? Sino itong 7 iglesyang nasa Asia ang sinasabi niya? Mababasa natin na itong iglesyang ito ay 7. Iglesia sa Efeso, iglesia sa Smyrna, iglesia sa Pergamos, iglesia sa Philadelphia, iglesia sa Sardis. 7 ito hanggang sa iglesia sa Laodicea. Now, itong mga churches na ito ay existent. Gusto mo, nandyan during the writing of the Revelation, no? Kasi itong mga iglesyang ito ay mga iglesyang sakop ng Asia Minor. Subalit, hindi lamang partikular sa kanila ang message na ito, kaya tinawag ng 7 message churches sapagkat ang salitang 7 sa scripture ay kompleto. Ito ay mensahe sa lahat ng iglesia mula sa araw ng Pentecostes hanggang sa huling araw natin ay may kinalaman ito. At meron din kinalaman sa mga Hudyo na ngayon ay mga pili ng Diyos sa lumang tipan. Now, particularly this was written to the 7 churches of Asia. Ngayon, it was written for us, bawat isa sa atin, mananampalataya. At mula, sabi niya, si Juan, verse 4, sa 7 iglesia na nasa Asia, biyaya ang sumainyo nawa at kapayapaang mula doon sa kanya na ngayon at ng nakaraang darating at mula sa 7 espiritong nasa harapan ng kanyang luklukan. Mula sa Diyos at ang kanyang 7 espiritu. Now, anong kahulugan ng 7 espiritu? Isa lang ang banal na espiritu. Kaya lamang sinabi niyang 7 upang sabihin niya ang mga layunin o gawain ng espiritu. Kaya 7 bagay ang kanyang gawain. Kagaya ba ng Diyos, isa lang ang Diyos? Kaya lang ipinakilala sa atin sa 3 persona upang makita natin na ang bawat isa ay mayroong sarili-sariling gawain para sa atin. Now, the Holy Spirit, there is only one Spirit. Subalit meron silang gawain sa isa't isa. For example, sa aklat ni Isaiah at sa kabanatang 11 ng aklat ni Isaias. Tignan ninyo. Sabi dito, verse 11, chapter 11 ng Isaiah, verse 1. Kung wala kayong Bible, i-note ninyo para mamaya basahin ninyo at pag-aralan ninyo, mga kapatid, no? Isaiah chapter 11, verse 1. At may lalabas na usbong sa puno ni Isai, at isang sanga mula sa kanyang mga ugat ay magbubunga. Ano yan? Ito yung 7 Spirit, ano? Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa kanya. Ano ito? Espiritu ng diwa at karunungan. So, ang Espiritu Santo ay siyang nagbibigay sa atin ng karunungan sa kanyang mga salita. At Espiritu ng kaunawaan, siyang nagbibigay sa atin ng pangunawa sa kanyang mga salita. At ang diwa at payo at ang katibayan, ang diwa ng kaalaman at ang takot sa Panginoon. So 7 ito. Ito yung mga gawa ng Espiritu, ginagawa ng Espiritu sa atin. Hindi man ninyo alam na sabi ng Panginoong Hesus, ipadadala ko sa inyo ang aking Espiritu upang hindi kayo hindi kayo mag-iisa, kundi bibigyan ko kayo. Ang Espiritu Santo natataan sa inyo, siya magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay, sabi niya sa John chapter 14, chapter 15, and chapter 16. Kung basahin ninyo yun, siya magtuturo. So, meron siyang iba't ibang gawain ng Holy Spirit sa buhay natin. Kaya sinabi niya 7, it means perfect.
There is only one. Only. Meron siya iba't ibang gawain sa ating buhay Kristiyano. So, sabi niya, si Juan sa mga 7 iglesia na nasa Asia, so itong letter niya ito ay para sa atin, mga kapatid. Biyaya ang sumainyo nawa at kapayapaang mula doon sa Kanya na ngayon at ng nakaraan at darating. Nasin ito mga kapatid. Sabi niya, ito ang Diyos, from which was, which is to come, and from the 7 spirits which are before the throne. Ito ang sa makatwid, ang Diyos. Sa makatwid, itong sulat na ito ay mula sa Diyos. At mula, verse 5, kay Jesucristo, na siyang saksing tapat, panganay sa mga patay. Anong gusto sabihin ng panganay sa mga patay? Sapagkat siya ang unang nabuhay sa mga patay. Nung siya'y dumating dito sa sanglibutan at katawang tao siya, at iniandog niya ang kanyang buhay para sa atin. Sapagkat kailangan siyang magkatawang tao dahil ang Diyos lamang ang karapat-dapat na magandog sa atin ng pampalubag loob sa kasalanan, sapagkat siya ay banal, subalit hindi maaring mamatay ang Diyos. Kailangan siyang magkatawang tao sa pagkataon ng ating Panginoong Jesucristo upang siya ang siyang magandog ng kanyang buhay para sa ating kapatawaran at kaligtasan. Sabi niya, at mula kay Jesucristo na siyang saksing tapat na panganay sa mga patay. Anong panganay? Siya lamang ang unang nabuhay sa mga patay. Now, sabihin ninyo, yung mga si Lazaro, okay, yung mga chapter 27 ng Matthew na maraming mga puntod na nabuksan at nangabuhay, yan ay larawan lamang ng kanyang kapangyarihan sa darating na panahon. Pero yan ay mamamatay muli. Kaya sa 1 Corinthians chapter 15 ay inyong mababasa, mga kapatid, na siya lamang iyon tinatawag na unang bunga, the first fruit. Yan ang Panginoong Yesus. Upang ipakilala niya na lahat ng tatanggap sa Kanya bilang Panginoon ay mabubuhay din sa huling araw dahil sa Kanyang ginawa sa atin doon sa krus sa Kalbaryo. Yun ay nasa 1 Corinthians chapter 15 verse 20. Makikita niyo, is the first fruit from the dead. And pagkatapos niya, tayo naman sa kanyang pagdating ay mabubuhay muli. So, at mula sa Jesucristo na siyang saksing tapat na panganay sa mga patay at pangulo ng mga hari sa lupa, doon sa umiibig sa atin at sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Yon. Siya ang nagkalag sa ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo, sapagkat walang ibang paraan ng Diyos upang kasalanan natin ay mabigyang kapatawaran kundi lamang sa banal na dugo ng ating Panginoon. Banal na dugo, sapagkat bagamat siya nagkatawang tao, ang katangian ng Diyos ay nasa Kanya. Nagkatawan siyang tao, naging masunurin sa Kanyang pagkatawang tao, upang hanggang sa kanyang kamatayan sa krus ay anguin tayo sa ating pagkakasala. Yan ang ating Panginoong Yesus. Habang binabasa natin ang Apokalipsis ay maliliwanagan tayo na siya ay Diyos. Bagamat siya ay nagkatawang tao, siya ay Diyos. Now, tingnan ninyo mga kapatid. At ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa kanyang Diyos at Ama. Sumakanya nawa ang kalwalatian at ang pag-ahari, magpakailan-kailanman siya nawa. Yun. Pag-inig niya, no? At narito siya'y pumaparitong nasa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at ang nagsiulos-sulos sa kanya. Yun na yung mga pumatay sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Gayon din nawa siya. So, darating siya. Now, iba yung pagdating niya sa ating mga Kristiyano. Darating siya
sa isang kisap mata upang tayo mga Kristiyano ay kunin niya at idala niya sa langit. Dahil wag kayong mako-confuse dito. Yung pagdating niyang sinasabi sa Apokalipsis ay yung pagdating niya pagkatapos ng 7 taong kapigatian na mangyayari dito sa sanlibutan. For example, mga kapatid, yung Matthew chapter 24 ng aklat ng Mateo, yung kanyang pagdating dito, it does not refer to the rapture of the church, kundi tungkol sa after that tribulation. 24 verse chapter 24 ng Book of Matthew, at ating makikita sa verse 21, sapagkat kung magkakaroon ng malaking kapigatian na ang gayoy di pa nangyari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon, at hindi na mangyayari kailanman, at maliban payukliin ng Panginoon ang araw na yon, ay walang lamang makaliligtas at tapos dahil sa mga haring hirang ay paiklin niya ang araw. At pagkatapos sabi niya, siya'y darating, sabi niya, at makikita siya ng maraming tao. So sabi dito, babasahin natin ngayon yung mga verses para verse 29 muna, Matthew 24:29, para hindi tayo magtagal sa pagbabasa, no? Datapwat karakarakang pagkatapos ng kapigatian sa mga araw na yon, yung darating na kapigatian dito sa mundo na 7 years tribulation, na mahirap walang kasing hirap, at yan ay pamumunuin ng Antikristo. Dito sabi niya, na yaon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag, at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit, at magsisipangatalang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy, verse 30, ay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, at kung magkagayoy, magsisitaghoy, yun ang sinasabi ng Apokalipsis kanina, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at makikita nila ang anak ng tao na napaparitong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalwalatian. Yan ay hindi kapareho ng una niyang pagdating, sapagkat sa una niyang pagdating walang makakita kundi lamang mga mananampalataya, at hindi siya tutuntun dito sa langit, kundi siya ay nasa alapaap, at ang mga Kristiyanong patay ay bibigyan niyang bagong katawan, at yung mga buhay hindi na mamamatay at sila ay sasalubong sa kanya sa alapaap, at magiging kanya sila hanggang walang hanggan. But here in this different, makikita lahat, because it refers to the second coming after the age of the tribulation, mga kapatid. Kaya iyon ang sinasabi ng Apokalipsis, at magbalik tayo sa aklat ng Apokalipsis o tinatawag na Revelations, ay makikita natin sa chapter 1 ngayon. Magbalik tayo sa Apokalipsis chapter 1. Sabi dito, narito siya'y pumaparitong, verse 7, nasa sa mga alapaap, at makikita siya ng bawat mata. Yun ang sinasabi ng Matthew kanina, at nang nagsisiulos sa kanya, at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya, gayon din siya nawa. Now, sabi dito, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Ito ang sinabi ng Diyos. Pero pansinin niyo sa verse 11, ito yung ating Panginoon. Nang makita siya ni Juan, sabi niya, na nagsasabi, verse 11, ang iyong nakita ay sulat mo sa aklat. Dito, no? Sa aklat na ito. Sabi sa verse 11, ako, wika niya, ang Alpha at Omega,
Ang una at ang huli, iyan ang sinasabi ng ating Panginoon. Ako ang Alpha at Omega. So, referring to Revelation chapter 22, tingnan ninyo yung Revelation chapter 22 sa ating pag-aaral ngayon para maliwanagan natin. Mag-advance muna tayo sa Revelation chapter 22 verse 15. No? Verse 13 pala. Sabi ng Panginoong Yesus, narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. So yung mga naglingkod kay Kristo, pagdating niya, bibigyan niya ng gantimpala. No? Verse 13, tingnan ninyo. Ako ang Alpha at ang Omega. Yun ang sinabi ng Diyos sa Apokalipsis, Kabanatang 1, talatang 8. Subalit dito sinasabi rin ng Panginoon, ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli at ang pasimula at ang wakas. Yun. So, he is claiming deity dito. Kung paano yung Diyos ay ganyan din siya. Siyang Alpha at Omega rin. Kaya, even sa ating pag-aaral sa New Testament, ay malalaman natin ang Panginoong Yesus ang siyang lumikha sa lahat ng bagay. In Genesis, ang Diyos ang siyang lumikha. Now sa Colossus, ang Panginoong Yesus ang siyang lumikha. Kaya maging sa Genesis, ang ginagamit sa pronoun doon ay plural. For example, sabi niya, lalangin natin ang tao. Let us create man in His image after our likeness. Kasi sa 1 sinabi niya, ang Panginoon ay Diyos at siyang lumikha at walang bagay na lumitaw dito sa mundo kundi sa pamamagitan niya. So, yun ang mystery, mga kapatid. While it is true that He came in the flesh, but He is God over all. Sabi ni Paul sa Romans chapter 9, He is God over all. So, maging sa Apokalipsis ay binibigyan ako yung mga further information sa salita ng Diyos upang huwag kayong malinlang sa mga katuruan ngayon na sinasabing na siya'y tao lamang, mga kapatid. Ang katotohanan, ang Panginoong Yesus ay sinasamba. Pagdating natin sa chapter 4 and 5, malalaman ninyo na ang Panginoon ay sinasamba sa langit ng Panginoong Yesus. Na kung totoo na ang Panginoon ay tao lamang, tama yung Hudyo na siya ay nagko-commit ng blasphemy sapagkat ang kanyang ikaw sabi nila ay nagko-commit ng blasphemy. Why? Sapagkat ikaw ay tao lamang, ginagawa mong Diyos sa iyong sarili. But the fact of the truth is that He is God in the flesh. Kaya tinawag siyang Emmanuel, ang gustong sabihin, ang Diyos ay kasama natin. He shall be called Emmanuel, sabi ng Matthew, meaning the God is with us. Ang Diyos ay kasama natin. So, ang patuloy tayo, although hindi ko matatapos to, sabi niya, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoon Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating at magkapangyarihan sa lahat. Akong si Juan, sabi niya, na inyong kapatid at inyong karamay sa kapigatian at sa kaharian at sa pagtitiis na kay Jesus, ay nasa pulo ako ng Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patotoho ni Jesus. Yon. Sa makatwid, itong revelation na ito ay tinanggap ni Juan sa ating Panginoong Jesucristo noong siya ay nasa isla ng Patmos. Isla yon. Now, bakit nasa isla siya ng Patmos? Sapagkat siya ay itinapon doon. Parang ikinulong doon. Why? Dahil ba siya ay nagkaroon ng gumawa ng kasalanan sa batas ng Roma? Probably during the time that he was banished in the island of Patmos, it was during the age of Emperor Diocletian. Pero mag-research minsan sa history. Subalit, siya ay nandoon, hindi sapagkat gumawa siya ng kasalanan. Ano ba ang reason ba't nandoon siya?
Sabi dito, akong si Juan, verse 9, na inyong kapatid at inyong karamay sa kapigatian at sa kaharian at sa pagtitiis na kay Jesus ay nasa pulo na tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesus. Yon. Siya ay tinapon doon dahil ang Imperyo Roma sa panahon yon ay ayaw niya. Ang mga Kristiyano, pinapatay sila, kinukulong sila, pinarusahan sila because they do not believe in Jesus Christ our Lord. And the persecution of Christians mostly were done during the height of the Roman Empire. Kaya nandito siya sa isla ng Patmos. At dito sa isla ng Patmos, doon niya nakita ang Panginoong Yesus at kanyang sinabi sa kanya ang Apokalipsis. Na bago tayo magtapos, pansinan ninyo, noong nasa isla siya ng Patmos, ay nakita niya ang mga bagay na ipinahayag sa kanya ni Kristo. Kaya ang salitang I saw ay palaging very clear sa Book of the Revelations. Nakita ko, sabi niya, nakita ko, tandaan ninyo. Anong nakita niya noong nasa Patmos siya? At yan ay ating pag-aaralan next week sapagkat ang ating time ay already consumed 30 minutes sa ating pag-aaral, mga kapatid. And so, pag-aralan ninyo, basahin ninyo, abang tayo ay may 1 week pa, basahin ninyo ang chapter 1 ng Apokalipsis at mas mabuti kung magbasa kayo ng advanced chapters para maunawaan natin at sana meron kayong pencil and paper upang manote ninyo ang mga verses na ating pinag-aaralan at sa ngayon ay mabasa ninyo sa inyong mga tahanan ang Apokalipsis, mga kapatid. So, tayo ay manalangin. Dakila naming Ama, salamat po sa gabing ito o ano man ang oras lang sa ibang bansa na muli kaming nakapag-aral sa iyong salita. Patnubayan mo po kami at dalangin po namin na pagpalain mo lahat kami. Sapagkat ang iyong mga salita ay aming buhay at upang aming malaman ang mga bagay na darating sa mundong ito. Nang sa ganon ay magamit mo kami habang nandito kami sa mundo upang aming ipangaral ang iyong mga salita. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen.